si kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa inyo mga kababayan, magandang gabi. Saan man kayo naroon ngayon, sumaatin po nawa ang pangunguna ng Panginoon sa ating gagawing pag-aaral ng kanyang mga salita. Pangunahin na po sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Kasi bagaman hindi po marami ngayon ang tao na naghahanap sa Diyos, naniniwala po kami na mayroong mga tao sa mundo naghahanap sa Diyos. Kaya lang, konti lang po yun. Hindi po yun mayor parte, hindi mas marami. Basahin po natin yung 53 ng Aklat ng Awit sa versikulo 2. Tinunghan ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tignan kung may sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Kung pangungusap, meron tayong matututuhang realidad o katotohanan sa buhay ngayon. Yung salita, tinunghan ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Ibig sabihin, tinitingnan ng Diyos. Ibig sabihin nun, hindi mas marami yun. Kaya nga tinitingnan niya muna para siya makakita nung taong humahanap sa Kanya. Kasi ang maraming tao ang hinahanap ay pera, kayamanan, asawa, ang hinahanap ay karangalan, ang hinahanap ay katanyagan. There are so many things that we are looking for in this life. Napakaraming mga bagay ang hinahanap natin sa buhay na ito. Pero bihira lang po yung mga tao na hinahanap nila sa buhay nila ay ang Diyos. Kasi yun po ang talagang dahilan ng ating pag-iral. Kaya tayo nabubuhay para hanapin natin yung nagbibigay buhay sa atin. Gaya lang ng isang bata na bagong panganak, ang pangunahing hinahanap ng isang bata, yung dibdib ng kanyang ina kung saan siya kukuha ng ikabubuhay. Kaya siya ay naghahanap ng ikabubuhay niya. Ganon din ang tao na tayo likhain ng Diyos. Nandoon po yan sa Gawa 17 at 26. Pakinggan niyo po ang nakasulat. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ang Diyos. Po ang punto kaya ginawa ng Diyos ang tao upang hanapin nila ang Diyos. Ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Itinakda ang kanilang mga ayos ng kapanahunan, ang hangganan ng kanilang mga tahanan. Kaya tayo ay may kanya-kanyang bansa na tahanan natin, na doon sa ating bansa na yon ay obligasyon natin na hanapin natin ang Diyos, sabi ng apostol na si Pablo. Pero marami pong mga tao ngayon, hindi nga po ang Diyos ang hinahanap sa buhay nila. Ang hindi nila po nauunawa siguro, kung mayroong kakasing Diyos sa buhay, kung siya ang hahanapin mo, yung ibang hahanapin mo, tutulungan ka na niyang maghanap. Bawa, meron ka namang Diyos. Kung gusto mong magkaasawa, tutulungan ka ng Diyos magkaroon ka ng isang mabait na asawa. Nakasulat po yan sa Kawikaan 19:14.
Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ngayon, pagka meron kang Diyos sa buhay, ang matatagpuan mong asawa, yung asawang galing sa Panginoon. Kaya mas mabuti yung meron ka munang nasumpungan na Diyos mo na totoo bago ka maghanap ng asawa o kaya ng kayamanan. Kasi sasamahan ka ng Diyos pagka nakita mo na siya at nasumpungan mo siya. Hindi kagaya nung inuna mo muna yung asawa, wala kang kasamang Diyos, makakakita ka nga ng asawa pero hindi yung mabait na asawa. Maaari asawang malupit o asawang hindi tapat, tuturututin ka pa. Yung kaya ikaw nakapag-asawa, ang nakuha mo hindi talaga asawa, kundi ituturing kang parang alila kung ikaw ay babae. Kaya sa turo po ng Biblia, dapat uunahin muna nating hanapin ang Diyos para yung ating ibang kailangan ay hindi tayo mahirapang maghanap. Pakinggan nyo sa 6:33 ni Mateo. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ngayon, lahat ng bagay na kailangan natin, idaragdag ng Diyos yun kung uunahin natin siyang hanapin. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag niya sa inyo. Ang sabi po sa English, seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Yung salitang seek ye first, uunahin mo muna ang Diyos. Sa Bisaya po, ang sabi dyan doon sa Cebuano, apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Ayon, sa Kapampangan ang sabi po riyan, dapat munang panintunan nyo pa ing kayariana amponing katulirana at ing keganaganang bagay ti miyabye karagdagan ke kayo. Napakaliwanag. Basahin natin sa Spanish, kapatid na Daniel. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yan po ay isang katotohanang dapat sanang nangyayari sa ating mga tao na unahin nating hanapin ang Diyos sa ating buhay kasi yung iba pa nating gustong mahanap, mas madali na nating makikita kung may kasama na tayong Diyos. Pero ang nangyayari po, ang Diyos nasa isang tabi, mga kababayan. Ang Diyos ay something optional para sa iba. Uunahin muna nila yung gusto nilang unahin, tapos pagka sila nagigipit, saka nila hahanapin ng Diyos. Kaya, makatwirang ang Diyos ay maghinanakit sa ibang mga tao. Dapat habang buhay, hanapin mo na ang Diyos kasi pagka dumating na yung araw mo, matatapos na yung araw mo, sabi ng pasyon, hindi magwiwika ang Diyos pong dakila, matuwid ka matmalis siya, araw mo palibhasa. Subalit kapag nalagot, hiningang lubhang marupok, ng katawan mong mairog, ang araw mo matatapos at wala pong makakatutol dito. Dadating ang panahon, tapos kang bata ka. Pagka pinagpahinga ka na ng Diyos, hindi mo siya pinagsilbihan, kaawa-awa naman ang hinaharap mo. Yan po ang mangyayari. Kaya habang meron tayong pagkakataon, mga kababayan, mga kapatid, siyasatin natin ang ating kaugnayan sa Diyos. Nag-aanyaya kami sa inyo sa isang makabuluhang pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kababayan, para maintindihan natin ang lalong mararaming mga mahahalagang bagay ng pananampalataya.